Amen. Let's pray. Pray po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po na marami sa hapong ito, Panginoon, sa gabing ito, doon sa Pilipinas, O God. Patuloy mo, O God, na hinihiling po namin ang paggabay at pagnumay ng Banal Espiritu sa bawat isa sa atin. Lord, bigyan mo kami ng karunungan, pag-unawa sa iyong salita. Hayaan niyo, O Lord, na kayo yung madakila at may taas sa gabing ito. Kayo lang yung mapapurihan, kayo lang, Panginoon, ang may taas sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa iyo ko po pinagkakatiwala ito at pagpalain mo ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sabi po dito sa 1 Samuel 15-35 po tayo, babasahin ko po sa inyo. Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you, king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekite for what they did to Israel when they waylaid them as they come up from Egypt. Now, go attack the Amalekite and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and cattle and sheep, camel and donkeys. So Saul summoned the men of Muster them at Telaim, 200,000 foot soldiers and 10,000 from Judah. Saul went to the city of Amalek and set an ambush in the ravine. Then he said to the Kenites, go away, leave the Amalekites so that I do not destroy you among with them. For you showed kindness to all the Israelites when they came up out of Egypt. So the Kenites moved away from the Amalekites. Then Saul attacked the Amalekites all the way from the Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. This they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instruction. Samuel was angry, and he cried out to the Lord all the night. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. But he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. When Samuel reached him, Saul said, the Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions. But Samuel said, what then is this bleating of sheep and my ears? What is this lowing of cattle than I heard? So Saul answered, the soldiers brought them from the Amalekite. They spared the best of the sheep and cattle, the sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest. Enough, Samuel said to Saul. Let me tell you what the Lord said to me last night. Tell me, Saul replied. Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and he sent you on a mission, saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites, which war against them, until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? But I did obey, Saul says.
but I did obey the Lord, Saul said. I went on the mission to the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. The soldiers of took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of the divination, and arrogance like the evil of the idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. Amen. Hallelujah. So, purihin po ng Panginoon at pagpalain po ang kanyang salita. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay obedience is better than sacrifice. Amen. Totoo nga po, no? Napakahihirap po ang mag-obey. Amen. Hallelujah. Kaya, pag gusto mong mag-obey, amen, lalo na po sa salita, amen, ng Panginoon, ang hirap sundin, no? Minsan nasusunod po natin, minsan hindi nasusunod. Kaya, obedience is better than sacrifice. So, mas madali daw sumunod, amen, yung mga empleyado, amen, yung mga empleyado, kaysa yung mga hindi pinapasweldo. Kaya pag ang tao daw ay pinapasweldo mo, mas madali mo raw mapasunod kaysa hindi pinapasweldo. Kasi pinapasweldo mo siya. Kaya pag inutusan ka ng amo mo, kailangan mong sumunod kasi binibigyan ka ng salary. Amen. So ganun daw po 'yun. Pero yung mga inuutusan na wala daw sweldo, hindi mo pinapasweldo, ang hirap daw po sumunod sa iyo. Kasi hindi mo sila sinusweldoan. Pero once na ang boss mo daw ay nag-utos sa iyo, na nagpapasweldo sa iyo, immediately sinusunod daw po natin sila. Amen. So yun po yung pagkakaiba. Kaya obedience is better than sacrifice. Sa ayaw mo hindi, kailangan sumunod ka sa boss mo. Amen. Kung hindi, bukas, wala ka ng trabaho. Ganun po yun. Kaya kailangan, you like it or not, you need to follow your boss. Amen. Pero minsan, ang Panginoon na may-ari ang lahat sa buong daigdig, may-ari ng ating buhay, minsan ay manghirap sundin ang kanyang pinag-uutos sa atin. Di po ba? Kaya, yun po yung may difference. Amen. Kaya kailangan po natin isacrifice po yung ating mga pagsunod o pag-obey sa ating Diyos na buhay, na nagpahiram po sa atin ng buhay at nagpala po sa atin at nagbigay at naglalang sa mundong ito. Amen. So yan po yung title po ng ating pag-aaralan ngayon. So introduction, this is the interesting story about Saul, obedience and then his eventual pulling away from the Lord. God took away Saul's destiny because Saul acted like foolishly. Kung tingnan po natin yung yung pinasa natin, ganoon po yung naging ugali niya, no? Kaya sabi sa kanya, bad leader daw siya. Amen, kung titignan po natin. And then, may humahabol. Ay, si Ate Eileen na wala. Ayan. So, but now we come to the final stage in God's rejection of Saul as king. Re-reject po siya kasi hindi siya sumunod doon sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. So, mayroon po tayong tatlong bagay na ating pag-aaralan sa hapong ito. There are three dissimilar steps. Number 1, so clear instruction of God commands. And then number 2, partial obedience is disobedience. And then number 3, self-deception. Amen. So, tingnan natin kung mayroon ba sa atin, mayroon ba tayong ganito sa buhay natin o wala. Pag-aaralan po natin, titignan po natin, no? So number 1,
clear instruction of God's command. Makikita po natin doon sa binasa natin sa verse 1 to 3. Amen. Ayan. Samuel said, amen, to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people of Israel. Amen. So listen, sabi ni Samuel, now the message from the Lord, this is what the Lord Almighty says, I will punish the Amalekite for what they did to the Israelites when they waylaid them as they come up from Egypt. So, kung mababasa po natin yung mga previous story po, alam po natin na si Lord po ang naggabay sa mga Israelita sa pagtakas po nila sa Egypt. Amen. Nung sila po ay naging slave po doon. So, sabi diyan sa verse 3, ito yung bilin ng Panginoon. Now go, attack the Amalekite and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camel and donkeys. So, yun po yung napaka-clear instruction po ng Diyos kay Saul na pinapagawa. Sabi niya, patayin lahat sila, walang ititira. Kahit isa. Sabi ng Diyos sa kanya. So, saan yun? Bakit bumalik ito? Kung titignan po natin doon sa verse 7, laktaw tayo sa verse 7, kung titignan po sa verse 7 and 9, titignan po natin, laktaw po tayo. Then sa all attack, sa madaling salita, sinunod yung instruction po ng Diyos, sinunod ni Saul, kaya si Saul, then Saul attacked the Amalekite all the way from the Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. But, ano nangyari? But he took Agag, tignan po natin ha, he took Agag, amen, he took Agag, king of the Amalekite, alive. Wow! Ang utos ng Diyos sa kanya, patayin lahat. Pero dito ang ginawa niya, inispire niya po dito si Agag. Amen. And all his people, he totally destroyed with the sword. But Saul and the army, tingnan po natin ha, pag walang bilin po ang commander, hindi gagawin po ng mga nasa baba. Pero dito, titignan po natin, but Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. Amen. This they were unwilling to destroy completely. But everything that was despised and weak, they totally destroyed. Kumbaga, yung lahat ng mga gaganda at yung mga mahihina, yung mga reject, kumbaga, lahat po ay walang itinira at pinatay. Ano makikita po nito? Makikita po natin dito na pwede po natin i-apply sa ating buhay. Amen. So every one of us, mga kapatid, every one of us, amen, as a person o as a human o bilang tao na kawangis ng Diyos, amen, tayo po ay binigyan ng clear instruction ng Panginoon sa passage po na to na pwede po natin ihantulad po ang ating mga buhay. Sabi ng Diyos, mayroon po clear instruction po ng Panginoon dito sa bawat isa po sa atin. Kung titignan po natin. So, balik po natin doon sa verse 3. Amen. So, ano ba yung mga Amalekites na to? Amen. Sa buhay po natin. Amen. Yung mga Amalekites na to, this is the idolatry people, the idols people, amen, na gustong sumira sa buhay ng mga Israelita. Amen. Kung titignan po natin. Ngayon, ang tanong, tayo po ba yung mga Amalekites sa buhay po natin na kailangan, sabi ng Panginoon, totally destroy them. Amen.
Sabi niya ganon, totally destroyed all that belongs to them. Kailangan daw totally destroyed, diba? Sirain lahat, tanggalin, alisin, amen, itapon, amen, walang ititira. Do not spare them, sabi ng Diyos. Kaya, minsan po ang tao, napakaraming Amalekites po sa buhay po natin. Amen. Na minsan, hindi natin ito matanggal-tanggal. Amen. Gaya po ng ginawa ni Paul. Amen. Ang bilin sa kanya ng Panginoon ay alisin, totally destroy them. Amen. Don't spare. Di ba? Sabi diyan. Kaya, kung makikita po natin, mayroong clear instruction po ng Diyos sa buhay po natin na kailangan po alisin po natin ang mga Amalekites po sa buhay po natin. Ano po yung mga Amalekites na yan na sa buhay po natin na kailangan po natin tanggalin, alisin. Amen. Hallelujah. Gaya ng ginawa po dito ni Paul, tingnan mo. Sabi, tanggalin, alisin, totally destroyed. Pero ang ginawa niya, he took Agag, king of Amalekites, alive. Amen. Alam niyo ba yung king dyan, yung binabanggit dyan na king, yung si Agag, ito yung napakahalagang bagay na doon sa parte ng mga tribes o yung mga yung kaharian po ng mga Amalekites kasi siya po yung hari. Kaya pag siya inispire mo, siya ang binuhay mo, amen. Kumbaga siya yung puno siya yung binuhay. Delikado. Kasi yung puno dapat siya po nga dapat yung patayin. Pero anong ginawa ni Paul? Binuhay po nila, kinuha po nila. Isang dito pong nangyari sa buhay natin Ang tao po, maraming mga Amalekites yan sa buhay. Yung attitude, yung character, yung pride, amen, yung humility, humbleness. Yan po yung mga Amalekites po sa buhay po natin na minsan hindi ka marunong mag-humble. Minsan ang tao ma-pride, amen. Minsan hindi marunong magpasensya. Amen? So, ito yung mga dapat, kung mayroon po sa tao, mayroon po tayong mga ganyan sa bagay po sa buhay po natin, dapat po ito ay alisin. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, destroyed totally. Dapat, wag po natin pabayaan po na mayroon po tayo sa buhay po natin. Kasi dito, mga idols po yan sa buhay. Yung mga Amalekites po na yan, ay idols po yan, mga idolatry po yung mga yan, mga idols. Amen. Kaya, kung mayroon po tayong mga Amalekites po sa buhay po natin, amen, ito po yung clear instruction ng Panginoon sa atin na alisin po natin sa buhay po natin. Amen. Huwag po natin, kip-kipin o itira sa ating mga buhay. Huwag natin ispiryan sa buhay po natin. Minsan, may mga tao sasabihin, born again na ako. Pero there is something pa rin ang nakikita sa kanyang buhay. Mayroon pa rin hindi itinatapon. Mayroon pa rin hindi tinatanggal totally. Hindi niya pa rin talaga totally dinidestroy sa buhay niya yung mga stronghold. Kasi yung mga Amalekites na to, yung mga idol, mga stronghold yan sa buhay. Oo. Kaya dapat ito ay tanggalin, alisin. Amen. Para totally tayo po ay makalaya. Amen. Makasunod doon sa instruction po ng Panginoon. Amen. Dapat po ganun. Minsan, sinasabi ni mag-asawa, sinabi ni Mrs. magbago ka na. Sabi naman ni Mr., bago na ako. Pero, mga ilang buwan lang, mga ilang linggo lang, mayroon pa rin talaga hindi nagbabago. Minsan, akala ko ba, sabi ni Mrs., nagbago ka na. Inalis mo na yung mga stronghold sa buhay mo.
Hindi ka na umiinom. Oh, hindi na nga ako umiinom. Oh, hindi ka na ng chicks. Oh, kaya na, iniwan ko na mga chicks ko. Sa'yo na lang ako talaga nakatingin. Yan. Pero, sa bulsa, may sigarilyo. Amen. Hindi tinanggal ang sigarilyo kasi mahalaga yun, parang si King Egang, yung sigarilyo. Inalagay doon sa bulsa. Amen. Ganon minsan, no, ang buhay. May iniiwan, may mahalaga pa rin sa kanya na ayaw tanggalin. Amen. Pero sabi ng Panginoon, totally destroyed. Amen. Alisin mo na. Kung gusto mo talagang sumunod doon sa clear instruction ng Diyos sa buhay mo, alisin mo. Wala ka dapat ititira. Amen. Kaya, hindi lang yung, kasi maganda to eh. Kailangan itira ko to kasi hindi pwedeng mawala ito. Kailangan, sigarilyo na nga lang, paalis mo pa. Yan. Hindi dapat ganun. Pag sinabi ni Lord, totally destroyed, alisin mo lahat. Wala ka dapat amalakite sa buhay. Dapat wala nang stronghold sa buhay mo. Wala nang pumipigil sa iyo. Dapat nabubuhay ka ng malaya at nakakapaglingkod sa Panginoon ng malaya. Amen. Para sa ganoon ay lahat ng clear instruction ng Panginoon sa atin, sa kanyang salita ay masunod po natin. Amen. Huwag kang magtira. Alisin mo na lahat. Amen. This is the clear instruction. Amen. Sa bawat isa po sa atin. That Amalekites, this is, sa buhay po natin, this is our stronghold in our life na dapat po natin alisin totally po sa buhay po natin. And then, number 2, partial obedience is still disobedience. Amen? Partial obedience is still disobedience. Basahin po natin. Bakit? When Samuel reached him, Saul said, "The Lord bless you." Sabi ni Saul, "I have carried out the Lord instruction." O bakit? Sinunod ko naman ng Panginoon kung anong sinabi sa akin. Diba? Pero, makikita po natin. And then, but Samuel said, "What then is this bleating sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I heard?" Saul answered, "See, take note. The soldiers brought them from the Amalekites. They speared the best, wow, the best pa, of the sheep and cattle to sacrifice the Lord your God, but we totally destroyed the rest." Hallelujah. Kaya sabi ni Samuel sa kanya, "Enough." Samuel said to Saul, "Let me tell you what the Lord said to me last night." Tumigil ka. Kasi sumunod ka nga, pero hindi mo naman totally ginawa. Amen. Kaya partial obedience is still disobedience. Huwag po tayong sumusunod na tayo po ay hap-hap. Amen. Pag sinabi mo kay Lord, "Yes, Lord, isinusuko ko po ang buhay ko sa iyo," amen, at susunod po ako sa iyo. Hindi yung kalahati. Hindi ka pwedeng lumakad na ang isang paa mo go to the left and the other one is go to the right. Dahil mo pang lasing nun, lumakad. Aaka-aka kasi hindi diretso ang lakad mo. Hati. Kaya dapat, pag tayo po ay gusto po natin talagang sumunod sa Panginoon, kung ano po yung sinasabi niya sa atin, sundin po natin. Kasi, pag di po tayong sumunod, kalahati lang po ang kinukumit po natin sa buhay po natin sa Diyos. Partial obedience po yun is still disobedience. Amen. Clear instruction po yan ng Diyos sa atin. Amen. Sa hapong ito. Amen. Hallelujah. Kaya minsan, sabi ni Mrs., iniwan mo na ang mga barkada mo di ka na pupunta doon kasi bago ka na. Oo, iniwan ko na. Di na ako talaga pupunta doon. Pero sa alas 12 ng gabi, nagre-ring ang cellphone. Yinayaya siya.
Sabi naman, akala ko ba, iniwan mo na yan? Hindi ka na nakikipag-mingle sa mga tao na yan. Kasi, partial lang yung ginawa. Hindi total obedience, kundi partial obedience. Dapat po tayo, kung tayo po ay mangangako po sa Panginoon, dapat po tayo ay, we need to be totally destroyed everything and follow God's instruction sa buhay po natin. Amen? And then, sabi ni Saul, tell me. Saul replied, amen. Anong sabi ni Samuel? Amen. But I did obey the Lord. Saul said, I went, sabi nga nun, anong sabi niya kay Samuel? I went on the mission, amen. The Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and broke back Agag, their king. Tignan mo ang ginawa niya. The soldiers took sheep and cattle from the plunder that best of what was devoted to God in order to sacrifice them to the Lord, your God, at Gilgal. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifice as much as obeying the Lord? To obey is better than sacrifice. Amen. Makikita po natin dito, yung kuro-kuro po nila ni Samuel sa kanila Saul. Amen. Ito po talaga yung partial obedience po na ginawa niya. Amen. Hallelujah. Kaya, yung nga sinasabi ko po, kung tayo po, amen, hindi natin pwedeng sabihin, sumusunod naman ako naglilingkod naman ako sa Panginoon. Ginagawa ko naman yung part ko para sa gawain niya. Pero, is not completely. Amen. Not completely na ginagawa mo kasi there is yung sabi ko nga, yung commitment mo sa Panginoon ay hindi full commitment. Amen. Only partial obedience. So, kung ginawa po natin yan, gaya ng ginawa ni nagpunta nga po siya sa misyon. Ginawa niya. Pero, hindi niya nagtira pa siya. Kaya kung gusto po natin talaga sumunod po sa Panginoon, alisin po natin ang mga bagay na nakakasagabal po sa atin para makapaglingkod po tayo sa totally destroyed and commit to the Lord. Walang partial obedience. Ayaw ng Panginoon yun. We need the totally obedience. Amen. Because partial obedience is still disobedience. Gaya po ng ginawa po ni Paul. And then number 3, self-deception. Tingnan natin. Samuel said, although you were once small, sabi, small in your own eyes, amen, sa pinakamaliit na nakita na yung mata, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. Sabi nga. And He sent you on a mission, saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites, wage war against them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? And then, but I did obey the Lord, Saul said. I went in the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and broke back Agag, their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what we devoted to God. Amen. In order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. But Samuel replied, does the Lord delight in the burnt offering and sacrifice as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of the divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. Amen. Dito po, nagkaroon po siya ng self-deception. Amen.
Nagpapaliwanag pa. May ganun tao eh. Huling-huli na ni Mrs., nagpapaliwanag pa. Nakita na, nabasa na ang mga text, nagpapaliwanag pa. Amen. Ganun minsan, no? Gustong lumusot. Amen. Kaya minsan, kung gusto po tayo talaga maglingkod po sa Panginoon, amen, we need to totally destroy everything, amen, on the sight of God. Amen. We need to be humble in the sight of God. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan po natin, amen, alisin lahat ang mga bagay na hindi kaaya-aya po sa harapan ng Panginoon. Amen. Sabi ng James, humble yourself before the Lord, He will lift you up. Amen. Ang taong nagpapakumbaba, ang Diyos ang nagtataas. Humble yourself before God, confessing your sin in your need of a Savior, and God will lift you up. Amen. So, God bless you all, mga kapatid. Alam ko po, mayroon kayong natutunan, kaya totally alisin po natin ang mga bagay na hindi nakanais-nais po sa buhay po natin. Huwag na tayo magpalusot. Amen. Lalo sa mga misis natin. Hallelujah. Huwag na tayong mga tuwiran. Pag tayo nahuhuli na, mag-confess na lang. Hallelujah. Kaya, purihin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya pag tayo po ay may mga bagay na hindi kaaya-aya po sa harapan ng Diyos, we need to be surrendered and totally destroyed. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po naman marami sa iyong pinagkaloob sa amin ng iyong salita. Nawa ito, Panginoon, ay nagsilbing kalakasan at reminder sa bawat isa amin. Salamat po, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain ng bawat isa at gabayan at samahan. Lord, sa iyo ko sila tinataas at pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.